So good evening po mga mahal na mga kapatid sa JCLG family at sa iba't ibang mga churches. Ito po inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At ito po ang ating live stream from Laguna. Dito po tayo sa Laguna, sa San Pablo City. At purihin ang Panginoon, sa loob po na ilang sandali mag-start tayo at kamusta na po kayo lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at pinagpala ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon, let's invite our friends, no? Let's invite our friends, pastors, no? Kailangan nila ang salita ng Panginoon, kahit pastor na, kailangan pa rin. So, purihin ang Panginoon at meron po tayong topic na tatalakay sa gabi ito. It's about the rod and stuff. Pero natapos po natin yung let's invite our friends, no? Let's invite our friends, pastors, no? Kailangan nila ang salita ng Panginoon, kahit pastor na, kailangan pa rin. So, purihin ang Panginoon at meron po tayong topic na tatalakay sa gabi ito. It's about the rod and stuff. Pero natapos po natin yung the rod, ano, of the shepherd sa church, sa aming church. Part 1 po yun. Naisipan ko na dito ituloy yung part 2, no, the staff of a shepherd. So, purihin ang Panginoon. Of the shepherd sa church, sa aming church. Part 1 po yun. Naisipan ko na dito ituloy yung part 2, no, the staff of a shepherd. So, purihin ang Panginoon. So, praise God. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, marami po salamat. Binubuksan po na ang aming Bible study nito. We invite the Holy Spirit to teach us once more. Panginoon, siya po ang aming teacher. Without Him, we are nothing. At hindi, kung walang Holy Spirit, hindi po namin maintindihan ang lalim na bagay na nagmumula sa iyo. We ask you, Lord, to speak to our hearts, Lord, and let your word becomes a rhema word of God. Revealed knowledge of God, wisdom, knowledge, understanding sa amin po mga puso. Speak to our hearts, Lord. Lord, heal those who are sick in the name of Jesus tonight. At yung mga prayer requests, Panginoon, habang tinatas lang kalang kamay, iniunat sa kanilang sa screen, para dumadalo ang anointing, Lord, to empower them, to meet all their needs, to answer their prayer requests, Panginoon. Maraming salamat, especially those who are weak and sick in the physical body, by the stripes, by the wounds of Jesus, we are all healed right now. Thank you, Lord, sa pagpagaling mo sa braso ni Pastora Telma, Mami Tels de la Cruz. Thank you, Lord. Hallelujah. And this is your God. Lord, thank you for the power of restoration sa spirit, soul, and body. Thank you, Jesus. Sa gabi po ito, wala kami itiyatas kundi ang pangalan, kaysa isang pangalan, the name above every name, both in heaven and earth. And in that name, all the power, all the riches and wealth of God's kingdom are in that name. And that name is the name Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, our Lord, our God, our Savior, the Alpha and the Omega, God who became a man. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name tonight, Lord. Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, thank you, Lord, sa buhay na walang hanggan. At Lord, magsasalita ka sa lahat. Pagpapalain mong bigla ito na nakarating sa mga kamay at sa mga pandinig ng gusto mo, ng mga taong gusto mong, na mga taong na may open heart na gusto maligtas, Panginoon. Thank you, Father God. Sa gabi ito, all glory belongs to you, Jesus. Amen. And amen and amen. So, salamat kay Pastor Luis Baldomaro sa patuloy na pagpapagamit sa kanyang awit. Yan po ang anointed song, team song na ating program live stream na ito. So, atin na pong dalhin sa aking lesson, itong ating pag-uusap. So ito po ay title po ng ating paksa sa gabi ito is The Rod, ano? The Rod. Kasi ito po ang original title nito
pinunits ko about 2 weeks ago sa Mother Church namin, the importance of the rod and staff. Ano? Ito pong rod and staff nito, matatagpuan po natin yan sa Psalms chapter 23, ano? Yung Psalm 23, the Lord is our shepherd. Alam natin yan. Marami naka-memorize niya. Basahin natin yung verse 4, ano? Sabi dito sa Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So yung rod at yung staff ay parehong kahoy po yan. Yan ang sandata na dala-dala ng mga shepherd, mga tao na nag-aalaga ng mga tupa sa Israel. Laging dalawa ng dalawa yan, isang rod, no, pamalo, at isang staff, tungkod. Yung rod, maikli lang po yun, ano, pambambu yun. They use it as a weapon. Yun namang staff, mahaba yun, na may kurba, parang yung puluhan, yung handle ng payong. May pangawit. Ang purpose doon, pangalawit doon sa mga tupa na lumilihis na landas o pagtuturo, pagtapik sa mga tupa. No? Medyo papiyawan natin para magkaroon ka idea, yung ngayon lang makikinig, wala yung part 1. Part 1, 2 weeks ago, sa church namin. Napag-iiwanan yung itong magandang revelation Panginoon patungkol sa rod staff, hindi ko na ma-preach kasi ang daming binibigay sa akin message Panginoon sa church. So sa Sunday, iba na ipipreach ko. Okay, at ito namang part 2 ng the importance of the rod and staff, yung part 2 ngayon. Pero i-compress po natin. Ano? Kasi nga, haba. Maganda gawin series to, pero hindi tayo nililid ng Panginoon na gawin series. So, yung pong sa part 1, the rod, the importance of the rod, ang rod po ay pamalo, maikling kahoy na dala-dala yan ng mga shepherd. Kung inyo natatandaan ang confession, positive confession ni David, nung haharapin niya si Goliath, sabi niya, kung inyo ang oso, tsaka yung leon, nilabanan ko. I fought them with my bare hands, no? Hinawakan ko yung sa kanyang balbas at aagawin tupa ko. No? Yung mga hayop, nilabanan niya to protect his sheep. No? Yun ang hawak ng mga shepherd, yung pambambo, yung kahoy. No? Yun ang rod. Pang warfare yun. Sa spiritual, we have the rod of God, no? For spiritual warfare. Ang rod of God ay convertible po yan, nako-convert yan as a sword bilang espada. Sa Ephesians chapter 6 verse 17, take the shield of faith and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, what is this rod? No? The rod is the word of God. Pareho po yan, yung rod at saka yung staff, both are word of God. At sabi sa Psalm 23 verse 4, your rod and your staff, they comfort me. No? Inaaliw ako ng iyong tungkod at ng iyong pamalo at ng iyong tungkod. Okay. So, pag may mga wolves or wild beasts na papasok doon sa kinaroro ng mga tupa, nakahanda na ang shepherd. No? Bugawin to fight them, to protect his sheep. Yan ang tunay na shepherd, hindi tumatakbo. And they will use their rod to fight them, no? Para itaboy sila. So, yung rod maliit, yung staff, huwag nyo kalilimutan, yung may baluktot yun, parang pulo na ng kahoy, mahaba yun. No? Pang-travel na rin, paglalakbay, pantungkod, hawakan, pambalanse, at pantapik sa mga tupa, pangkalawit sa mga lilis sa linya. No? Okay. Both the rod and staff, ito po ay word of God. Okay? So, nung sinabi ni David sa Psalm 23 verse 4, your rod and your staff, they comfort me.
ang iyong mga salita ay inaaliw ako. Sino po sa inyo, pag nakabasa ng salita ng Diyos sa Bible, hindi naaaliw? At ay napakarami nakakaaliw ng mga sinabi ang Panginoon. Nadidepress ka, go to the Word of God. Nalulungkot, go to the Word of God. May kailangan sabihin, go to the Word of God. No? Ano gusto mo maralaman ang kalooban ng Diyos? Go to the Word of God. Gusto mong malaman instruction, just go to the Word of God. Ano? Gusto mo magkaroon ng wisdom, knowledge, revelation from God, from the Holy Spirit, go to the Word of God. Visit the Word of God. Immerse yourself in the Word of God. Kasi sa salita ng Diyos, na po nagbibigay ang Diyos ng instruction bukod sa Holy Spirit. Holy Spirit, ginagamit niya sa salita ng Diyos to give us instructions, to give us wisdom, to give us understanding, knowledge, and revelation. No? Okay. Kaya kahit ang isang tao walang masyadong pinag-aralan, kapag ka po siya ay babad sa salita ng Diyos, naku marami po siyang magiging matalino yung tao. Marami akong kilala na wala masyadong educational attainment noong unang panahon, pero mahitili, ginamit ng Panginoon. Mahitili, ang sikreto nila, they immerse themselves every day in the Word of God. Yun ako, kung makikita ko yung mga sandali, ano po. Yan. Ang isa example po dito na hindi masyado nakapag-aral, ano? Pero itong mga men of God nito, mightily ginamit ng Panginoon. Na naging matalino sila, naging marunong, because they received the indwelling presence and power of the Holy Spirit, at ang Holy Spirit ginagamit po sa salita ng Diyos to equip them, to empower them, to fill their hearts and minds with wisdom, knowledge, understanding. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. No? At ang isa sa mga hindi masyado nakapag-aral nga rin, na huminto ng 5th grade, no? Pero mightily, kilala sa buong mundo. No? Si D.L. Moody, isa sa mga kilalang evangelist, theologian sa unang panahon. Sabi dito, ang formal education ended after 5th grade. No, huminto siya pag-aaral, grade 5. He left home at the age of 17 to seek employment in Boston. Nagtrabaho sa Boston, where he worked in his uncle's shoe store and attended the Mount Vernon Congregational Church. Despite of limited formal education, D.L. Moody went on to become a renowned evangelist, publisher, and founder of several institutions, including the Moody Church, Northfield School, and Mount Hermon School in Massachusetts, as well as Moody Bible Institute and Moody Publishers. Kilala po yung Moody Bible Institute at Moody Publishers. Dami niyang books, pero 5th grade lang ang inabot niya. Ano po? Okay. Mightily ginamit ng Panginoon. Pag nabasa yung libro niyan, daig pa yung mga matatalinong tao sa secular, sa libutan. Isa pa, si Smith Wigglesworth. Ano? Si Smith Wigglesworth, nabuhay yan sa England, 1859 hanggang 1947. A renowned British evangelist and faith healer, had limited formal education. No? At limited yung kanyang pag-aaral. May nagsabi no, grade 1 lang yata o grade 2. Ayaw ko gaano katotoo yun. No? Hindi ko pa na-research. Pero sabi dito, early life, elementary education, attending local elementary school in Manston, Yorkshire, England. Then trained as a plumber. Naging tubero po siya, nag-train, mag-tubero, and later work as one. So, tubero siya ng Wales, ng England. Ano? So, kanyang spiritual education, galing siya sa Methodist Church, influenced by Methodist movement, then napapunta siya sa Pentecostal movement, he embraced the Pentecostal experience in 1907. Self-study. He studied the scripture and developed spiritual gifts. Siya mag-isa nag-aral sa sarili niya. Walang Bible training yung mga yan. Even D.L. Moody po.
Walang Bible, teka, ano ba si D.L. Moody? Walang Bible training si D.L. Moody. Yung mga tao nung araw, walang Bible training, pero matitindi, no? Tsaka wala pa mga microphone noon. Talagang ang mga boses nila malakas. Kaya nung araw, nauso yung pag-preach. Pag sinabing preaching, talaga sinisigaw yun. No? Walang megaphone, walang microphone, walang sound system. Talaga sinisigaw yun. Yun ang mga ngaral ang unang panahon. Lalo si Jesus, thousands, nangangaral. Pinakain niya, 3,000, 5,000. Sumisigaw yun pagka nag-preach. At may nagsabi, nakakita vision na nandun sa senaryo na nagpipreach si Jesus, nagpipraise siya na bumaba yung clouds. No? At pag bumaba ang clouds, kakaroon canopy, so doon siya magsisimula mag-preach dahil para yung boses mas malakas. Yung nakita sa vision ng isang man of God. So, boss, D.L. Moody is between the sort. Walang masyadong educational attainment. Wala ring Bible school na inatinan. At sila mag-isa nag-aral through the help and empowerment of the Holy Spirit. But mightily ginamit sila sa buong mundo sa ilang continents nung panahon na yon. Yes, is between Wigglesworth. Ako, mighty signs, wonders, and miracles. Ayos sa medical records, nasa 22 na patay binuhay ng Panginoon under his ministry. Si Smith Wigglesworth. Yung walang paa, nagkakaroon ng instantaneous miracle. Nagkakaroon paa. Bingi, nakakarinig. Patay, binubuhay sa pangalan ni Jesus. Nasa 22 medical records, 2023 na patay, binuhay ng Panginoon under his ministry. Yan po si Smith Wigglesworth. Kasi nga, naging Pentecostal siya. Kaya he believed in the power of the Holy Spirit. Ang isa pa, naging disciple niya, bata pa, pinagpipray niya, pagkakatok sa bahay niya, pinapasok siya, come in. Pagdating doon, kinukwento ni Lester Sumrall, nabuhay siya 1913 hanggang 1996. Siya ay naging American Pentecostal Evangelist and Pastor, at siya ang nagtatag, founder ng Bethel Temple, Manila Bethel Temple, no, na nagkaroon favor na may bigay o binili, hindi ko alam, nabigay yung lugar nila sa United Nations, doon sa malapit sa Taft, no, sa likod. Yun yung ngayon ay pinagpapasturan na kanyang relative, si David Sumrall, yung ating kaibigang pastor, na malaki na ngayon ang church niya. Yung from Manila Bell Temple, naging Cathedral of Praise. No? Si Lester Sumrall po ginamit dyan. Yung famous na yung The Thing, I think 1950s yata yung na babae si Anita Villanueva, Clarita Villanueva, na nadi-demon possess, no? Kinakagat, kinakalmo ng mga demonyo, kahit ikulong mo sa kwarto, may nakakalaban, may nakikipagbulo, at minsan ay nahagip niya yung buhok ng demonyo, nakapile daw, gano'n ka, totoo, nasa NBI daw, nakapile yung mga balahibo, na wala naman siyang kasama sa kwarto, na nakikipagbulo sa demonyo, at siya kinakagat siya until na mabalita nila sa Sumrall, at pinuntahan niya at kinas out niya yung demonyo, at yung babae, si Clarita Villanueva, ay nakalaya sa demonic possession at pumunta na sa Amerika. Kung buhay pa siya. Yun ang story doon, hanggang sa nagkaroon favor kay Mayor Lacson pa yata yung na paggamit yung lugar. Ngayon po ay malaking church na, Cathedral of Praise. So si Lester Sumrall ay isang Pentecostal na sabi, high school diploma. May high school diploma pala si Uncle Sumrall. Graduated from Ashland High School, Ashland, Kentucky, Indiana Bible College. Ito, attended but did not graduate. Nag-Bible school si Lester Sumrall pero hindi nag-graduate. Okay. Theological education. Yan. Nabigyan siya ng honorary doctorate degree. Lahat po yan nabigyan ng honorary doctorate degree. No? So,
Ayan, ano rin yan, self-study, na hindi yan natapos sa Bible school, pero mighty ginamit sila sa samaral ng Panginoon. No, itong mga tao, ito po ang dami na-accomplish ito sa Panginoon. No? Isa pang walang Bible school education, si Charles Spurgeon, sikat yan sa mga Calvinist at sa mga Baptist, no? Is one of the most respected man na tinitingala na si Charles Spurgeon kasi napakalaki ko ilang libo yung membership ng church na, napakalaki doon sa lugar nila. Kaya lang hindi sila nakapag-aral sa Bible school kasi at that time ay walang available at meron kailangan mapera ka para makapag-aral ka doon sa Bible school na papasukan, malayo yata doon sa kanila. So sabi dito, nagpasto siya sa Chelmsford Study Theology under Reverend William Warner. Meron lang nagtumutok sa kanya na nag-tutor sa kanya, no? Self-study, extensive reading, personal study of scripture, theology, literature. Nag-self-study po siya. Basta masipag ka mag-aral, kahit hindi ka pumasok sa Bible school, gagamitin ka ng Panginoon, magiging marunong ka pa doon sa may mga doctorate degree. Basta just trust Lord, give your life to Jesus, follow the teaching, leading of the Holy Spirit and His Word. Bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom and revelation. Okay? So, yun po, no, marami pang iba na dahil sa salita ng Diyos, sila po ay pinagpala ng Diyos ng karunungan, kaalaman. Kaya yan po ang sinasabi ko na mahalaga ang Word of God, the rod and staff. So, yung pong rod of God, balikan natin yung part 1, convertible po sa sword. Ano? Pagka may kalaban, ang salita ng Diyos, nagagamit po natin sa pakikipagbaka. In fact, si Jesus, sa Mark chapter 4, nung tinempt siya ni Satan, wala siyang ginamit, hindi opinion, hindi sarili salita. Ang ginamit niya, salita ng Diyos, salita ng Ama. It is written, 3 times siya tinukso, 3 times din niya na overcome si Satan at yung temptation by using the Word of God. Ano? At kaya nga salita ng Diyos, Ephesians 6:7, tinatawag na the sword of the Spirit. Pero dito, rod of God, no? Kahoy, pamalo, pero convertible into sword. Nakakita ko sa teno na tigda tungkod, cane. Ang ganda cane, tungkod, ano? Abay, parang kawayan lang yung kahoy, pero nahuhugot. Hindi pala kawayan yun. Magandang, talagang kinortihan, mukhang cane ng isang mayaman, pero nakakalas. Nagiging yung puluhan, merong knife, ganyang kahaba. Tapos, hindi pa pala doon. Pag pinutol mo nun sa gitna, ay ang haba ng espada, nakasuksok doon sa kahoy. So, yung rod na yun, o yung cane, turn into sword and turn into knife. Dalawa, sword and knife. Parang ganyan din ang salita, pero hidden yun, nakatago. Maganda, may weapon. Pag matanda, may weapon. Akala tungkod lang. No? So, ganyan din ang rod of God, nagiging espada. No? Pag dumating ang spiritual warfare. So, tinuturuan tayo ng Diyos na we can use during spiritual warfare and deliverance ministry ang salita ng Panginoon. Yan ang ginagamit ko po sa deliverance ministry. Pag matigas ang ulo ng demonyo, hinahataw ko ng rod of God at kino-convert ko into sword. So, tuloy ng Panginoon. So, tapos na tayo sa rod of God. Binigyan ko lang kayo idea. Now, let's dive into the staff of God. The staff, the Word of God. The staff of a shepherd, which is the Word of God din. So, ito pong staff, ito ay salita ng Diyos na, alam niyo yung staff, yung may kalawit, ginagamit yan ng mga shepherd. Tinatapik yung mga tupa, saka po kinakalawit. Meron kasi tupa, minsan matigas sa ulo pantapik yan. At pang-guide din, pang-guide. So, yung staff, yung rod, pang-laban yun. Yung staff, pang-guide. Pantapik, pampaalala.
pangkalawit, oy, mahuhulog ka dyan, bangin na yan. Kaya may kalawit yun eh. Yun ang staff. And both rod and staff are word of God. So, kung ang rod of God ay for spiritual warfare, for battles, so, panglabanan, pag may problema ka, i-declare mo ang pangako ng Diyos, you are using the rod of God, the sword of the Spirit, during that time na ikaw ay nasa panahon ng pakikipagbaka. No? I-quote mo, declare mo ang mga pangako ng Diyos. Sa ganung paraan, you are using the rod of God. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper the thing whereto I send it. Ganun ang aking salita na binigay sa kamay ng tao. Nasa atin po salita ng Diyos sa atin. Ano? We have the Bible. It's in our hand. Now, sabi ng Panginoon, kapag ito'y binalik mo sa akin, hindi maaari hindi ito mangyayari, hindi maaari hindi ito magbubunga. It shall come to pass. Mangyayari ko ano yung salita ko, pangako ko, na ibinalik mo sa akin. So, paano natin may babalik ang salita ng Diyos sa Panginoon? By confessing the promises of God sa Panginoon during our prayer time or in times of in times of trouble or battles, we can quote, we can declare, we can confess positively the promise of God. Sa ganung paraan, nanghihina ang mga kalaban dahil nasasaktan sila every time they hear the word of faith, of the faith-filled words, declaration natin of the word of God. Kapag diniklara natin may panampalataya sa salita ng Diyos, nasasaktan ang mga demonyo, nasasaktan si Satanas, at to ay umalis sa katawan ng tao, pinoposes, aalis yan. No? Kasi nga, hinahataw mo eh. Ang sarap ang hataw niya, pag kayo ay umalis, ayaw mo talaga. Sabi ng Panginoon. I-quote mo yung salita ng Panginoon. Kaya it is very important to know the whole Bible. Alamin mo ang mga pangako ng Diyos. Sa buong Biblia, sabi ng ibang theologians, there are more than 1,000 promises of God. Sabi ng mga ibang mga theologians, there are almost 3,000 promises of God para sa atin. Halukayin mo sa Bible. Those promises are the seed of the Word of God. Na kapag diniklar mo, pinupunla mo yan. No? Itinatanim mo yan. At kapag ginamit mo salita ng Diyos sa kalaban, hindi lang, kapag sa sarili mo ginamit, nagiging binhi yan. Tinatanim mo sa puso mo. Pag ginamit mo na, diniklar mo, hindi sa sarili mo, kundi sa kalaban, during spiritual warfare, nako-convert yung seed, nagiging rod of God. At yung rod of God, pagdating sa extreme na pakikipagbaka, pwede mong gawing sword of God. Sword of God or sword of the Spirit. Yun ang rod of God. So, ngayon, ang staff ay dito tayo nakakakuha ng wisdom and revelation from God. Kahit, yung sinasabi ko kanina, kahit wala kang masyado pinag-aralan, kahit hindi ka tapos sa Bible school, God can use you mightily. Walang makakahadlang. Walang makakahadlang. Yung mga mighty women and men and women of God unang panahon, wala silang Bible training, pero mightily ginamit silang Panginoon. Both sa karunungan, kaalaman, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng salita ng Panginoon. Sa pamula po nung tayo ay pinanganak sa kaharian ng Diyos, salita na ng Diyos ang ginamit sa atin ng Panginoon. Ito yung binigay na sa atin. No? Pamula nung tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, we believe and accepted Jesus, we receive Him to become our Lord God and Savior. Nakalapit tayo sa Kanya kasi ang ginagamit ng Diyos, ng Ama, para mailapit tayo sa Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos. Yes, nandun yan sa John chapter 6, no? 42, 46, I think, na nagpapalapit ang Ama ng mga tao sa Panginoong Hesus. Ibinibigay ng Ama kay Jesus yung mga gusto niya ibigay. Sino yung mga ibinibigay ng Ama kay Jesus? Yung mga tao na nakinig sa salita ng Diyos at natuto sa salita ng Diyos. Meaning they obeyed, they received
believe and obey the word of God, yung mga tao yun ang naging disciples ni Jesus, nagiging alagad niya. Yun ang mga binibigay ng Ama at ginagamit ng Ama, huwag niyo kalilimutan, sa pagpapalapit kay Jesus ay ang salita ng Diyos. Kaya paano tayo nagkaroon pa ng palataya? We receive faith into our hearts. Listen, hindi po yan basta umusbo sa puso natin panampalataya. Ang panampalataya natin, bigay ng Diyos, galing yan sa Kanya. Ang owner, ang may-ari ng panampalataya natin, ang Diyos. And believe me, faith, sapagkat ang faith natin galing sa Diyos, faith is one of God's mighty forces. Isa lang yan sa mga mighty forces ng kaharian ng Diyos. Hindi alam ng marami. There is power in that faith. At yung faith na yon ay sa Diyos galing. It is one of His nature. God is love. God is good. God is omnipotent, omnipresent, omniscient, etc. And God is a faith being. Hindi faith. Faith. F-A-I-T-H. Pananampalataya. Ano? Eh, paano magiging pananampalataya? Diyos ay pananampalataya. Mananampalataya ka sa mas mataas sa iyo, sa Diyos. Hindi ganun. Faith is not just to believe. Faith is a force. It is power that comes from the kingdom of God. Kaya kailan binigay sa atin ng Diyos ang pananampalataya? To believe Jesus Christ. That's when we heard the gospel, the word of God. At yung ating kaunting paniniwala, pinalaki ng Diyos. The moment na ipakita mo sa Diyos that you believe and receiving His word into your hearts, darating, ibibigay niya, i-inject niya sa puso natin ang pananampalataya. Kaya tayo, nagkaroon tayong pananampalataya by hearing and hearing and hearing and hearing by the word of God. Nandun po sa Romans 10:17, doon nanggagaling ang pananampalataya natin, yun ang time na ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang pananampalataya para sa ikaliligtas natin. Okay? Sa ikaliligtas. Romans 10:17, faith comes by hearing, hearing by the word of God. Ngayon, pamula nung narinig natin pamula makilala natin ang Panginoon, nangyari yun because of the word of God. Nagkaroon tayo ng information at revelation na the only Savior of the world is the Lord Jesus Christ. And He is Lord and He is God who became a man. Okay? Ngayon, paano ang tao naborn again? Na-born again tayo by believing and receiving the word of God. No? Tingnan nyo, sabi sa John chapter 3, verse 3, sinabi ni Jesus doon na, at sa verse 5, truly, truly, I say to you, unless someone is born, sa verse 3 muna, unless someone is born, unless a person is born again, he cannot see the kingdom of God. You must be born again. Sabi ni Jesus kay Nicodemus, yung salitang you must be born again is referring not only to Nicodemus but also to the whole world. You, plural po yun sa Greek. No? Hindi singular na kay Nicodemus lang. Yung patungkol na lahat ng tao kailangan ma-born again, yung you na yun, you ay plural form na referring to all people. Hindi lang kay Nicodemus. Although kausap niya si Nicodemus. No? Meron pong ganyang mga word sa Greek. No? Mayaman sa wika ang Greek at saka Hebrew. So, sa verse 5, inulit ni Jesus yan. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. At katotohanan sinasabi ko siya, alam nyo, ang mga Jew, pagka meron silang totoo sasabi, tataas sila ng kamay. Truly, honestly, totoo ito. Eh pagka dalawang beses, truly, truly, ibig sabihin, totoo ito. No? Hindi ako nagsisinungaling, ay dalawang kamay. Nung sinabi ni Jesus, dalawang beses binanggit yung truly, o yung sa King James, say, verily, verily. Sa simpleng Tagalog, katotohanan sinasabi ko, may kasamang panunumpa yun. Truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ngayon, tayo na born again through the power of the Holy Spirit. Plus, ang ginamit ng Diyos ay hindi lang ang third person of the Godhead para ipanganak tayo sa karin Diyos, kundi ginamit, pangalawang agent ginamit ng Panginoon,
is the Word of God. Yung sinabi dito, unless someone is born of water and spirit, yung spirit, no doubt, is the Holy Spirit. Pero yung salita yung water ay salita ng Diyos. Kaya kung binabanggit yan, yung iba akala water baptism na. Hindi ka maborn again sa water baptism. Ang water baptism, ginagawa yan ng taong na born again na public declaration na siya ay pag-aari ng Diyos at he belong to Jesus. No? Public declaration yun. Ibig sabihin, nanampalataya na yan, nakakilala sa Panginoon. Kaya nga ibabaptize sa tubig. Ay dinideclare na namatay siya kasama ni Kristo at binuhay na kasama ni Kristo at yan ay alagad ng Panginoon. So water baptism ay pagpapatunay na totally 100% binigyan mo na ang buhay mo sa Panginoon at public declaration yan. Ano? Identification that you died together with Christ and resurrected together with Christ. And seated at the right hand of the Father together with Christ then. Yan ang water baptism, ang symbolic meaning na water baptism. Pero hindi po water baptism ito. Kasi ang binabaptize natin, yung mga nanampalataya na, ano, yung mga nakakilala na sa Panginoon. Pag ready ka na, totally talaga ba, gusto bigyan mo buhay sa Panginoon? Sige, gusto mo pa-baptize? Yes, gusto ko pa-baptize. Baptize na. Gusto ko pa-baptize kasi nananampalataya ko. Yun ang water baptism. Ano yung naging agent para tayo ma-born again? The Word of God. Yung water dito is, no doubt, the Word of God. Kasi sabi sa Ephesians chapter 5 verse 26, to make her holy, cleansing her with the washing of water by the Word. Para mga alagad daw, mananampalataya ay pakabanalin, linisin, sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa makatuwid bagay ng salita ng Diyos. So, inilarawan ang salita ng Diyos bilang tubig kasi salita ng Diyos naglilinis ng pagkatao, nagpapabanal. No, sabi nga ni Jesus sa John chapter 15 verse 15, Father, sa kanyang prayer, sanctify my disciples, sanctify them in the truth. Your word is truth. Kita nyo? Pakabanalin daw, linisin daw ang mga alagad, pakabanalin. To sanctify means to cleanse, to make holy. Ano? Make her holy, cleansing her with the washing of water by the word. So, nagpapabanal ang salita ng Diyos. That's why the more you read, study, and meditate the Word of God, the more you'll become holy. The more you will walk in the holiness of Christ. No? Alam nyo, nung tayo ay tanggapin ng Panginoon, positionally, we are now holy people of God. Yung position natin. Pero, merong pangalawang holiness or sanctification na ginagawa Diyos sa buhay natin. Ito yung kung tawagin ay progressive sanctification or progressive holiness. Yung lumalago ka sa kabanalan. The more you obey the Word of God, the more you obey the Word of Jesus, the more din na ikaw ay pinababanal, and you will grow up spiritually, no? Hanggang sa ikaw ay maging tuluyang kamukhang-kamukha ng Panginoong Hesus. In His righteousness and holiness, you can walk with Him. No? So yun po yung power ng salita ng Diyos nagpapabanal. The more you immerse yourself in the Word of God, the more you will become like Jesus. Okay? Kaya sabi sa John 17, nagpapabanal, pakabanalin mo ang aking mga alagad sa iyong katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So it is the Word of God that make us born holy. It is the Word of God that God used para tayo ay magkaroon ng nakaranasan regeneration, mabago buhay natin at ipanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Okay? Now, mahalaga yung holiness po ano? Mahalaga yung kabanalan. Kaya sabi ko, nagpapabanal, salita ng Diyos. Kahit ikaw matagal Kristiyano, pero ang buhay mo ay puno ng lust, puno ng you're living under the dictates of the flesh, you are a carnal Christian, lukewarm Christian. Naku, delikado ka kapatid, you'll end up your life in hell. Maraming mga mananampalataya ngayon nasa hell. Preacher, pastor, evangelist, naku, dami nilang nahikayat, but they are now in hell. Bakit? Akala nila, ligtas na sila. Dahil na-born again sila, ligtas na forever, ginagamit nga yan, yung walang makapag-alis sa inyo sa aking kamay. Sabi sa John chapter 10. Sabi, walang tupa na makaalis sa kamay ko at sa kamay ng Ama. Sabi ni Jesus John chapter 10. Referring to His sheep. Kung ikaw ay tupa,
ikaw ay masunurin, obedient kay Christ sa iyong shepherd, kay tupa, submissive ka sa iyong shepherd, kay tupa, hindi ka aalis sa tabi ng iyong shepherd. Kung saan nandun ang shepherd, yung tapat na tupa, sunod na sunod. May mga nagtuturan, nagsasabi, yun daw mga shepherd, no? Pag kilala ng mga tupa, pag ito'y umupo, upuan na rin yung mga tupa. Pag ito'y tumayo na at maglalakbay na uli, tayuan niya yung mga tupa at sumusunod sila doon sa shepherd nila. They were trained that way. Ano? So, ibig sabihin, yung mga tunay na tupa, palasunod sa shepherd. So, sinabi ni Jesus, walang makapag-alis sa inyo sa aking kamay, walang makapag-alis sa inyo sa kamay naman. Dalawang kamay nakahawak sa ating mga tupa. Kamay ni Jesus, kamay ng Panginoon. God, ang Diyos ang humahawak sa ating buhay at wala rin makapag-aalis sa atin. Yes, totoo yan. Kung ikay tupa. Pero merong manampalataya, imbis na maging tupak, imbis na maging tupa, nagkakatupak. Nagkakaroon ng rebellious attitude at umaalis sa kanyang pastor, umaalis sa pinaglagyan ng kanyang pastor, sa kanyang assignment, umaalis sa kanyang ministry, umaalis, nagdidisyan ng greater ministry, no? Hindi pa satisfied sa ministry binigay ng Panginoon, maliit o malaki, that satisfied tayo. Hindi tayo makakapamili ng ministry, mga kapatid. Ang Diyos ang naglalagay sa atin ng ministry. Okay? Ang Diyos, inaalaw niya tayo pumili ang tao ng kanyang destiny. Pagtungkol sa salvation, tayo po ay pumipili, hindi ang Diyos. It's up to us if we will choose to serve God or not. Tao ang pinapapili ng Diyos because we are free moral agent. No? Ito hindi nakuha ng mga Calvinist eh. No, hindi nila mag-gets to eh. Sorry mga kaibigan Calvinist usapang totoo lang. Pagdating sa ministry, assignment, mission, hindi ikaw ang mamimili. Ang Diyos ang naglalagay, nag-a-appoint ng kung sinong gustong i-appoint sa ministry. Kagaya ko, umpisa, ayoko maging pastor, pero bandang huli, pinalitan ng Diyos ang desire ng puso ko at ginawa kong pastor. Siya naglalagay ng appointment or ministry or assignment na gagampanan natin. Siya tumatawag. Siya namimili kung kanino bagay. Kaya huwag kang mag-aambisyon ng greater ministry, kung mababa ministry, mag-satisfied ka. Anyways, ang reward ng Panginoon hindi sa palakihan ng ministry. Ang reward ng Panginoon doon sa assignment na binigay sa'yo na ginagampanan mo. Yun ang babasihan ng reward ng Panginoon. Okay? Now, so, nung naborn agad tayo, salita ng Diyos ang ginamit ng Panginoon. Alam nyo, ang humuhubog para mapasunod ang mga tupa, ginagamit yung staff. Tinitrain ng mga tupa na maging submissive sa kanilang mga pastor. Ginagamit yung staff, yung direksyon, nanggagaling doon sa staff, tinatapik. Ganon din ang mga instruction ng Diyos to learn more about God, to learn more about submission, about holiness, about sanctification, about faith. Ginagamit ng Diyos ay ang staff at salita ng Diyos. Kaya sabi ni David, your rod and your staff, they comfort me. Sadya naman nakaka-comfort ang salita ng Diyos. No? Basa tayo ng talata. Kaya dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, all scripture, lahat from Genesis to book of Revelation, all scripture is inspired or sa Greek ay God-breathed, hiningahan ng Diyos ang lahat ng scripture. And it became alive. Tanda nung nilikha ng Diyos si Adam mula sa ground, sa soil of the ground, kinontihan ng Panginoon, tapos wala pa rin buhay, until hiningahan ng Diyos sa butas ng ilong si Adam, at si Adam, yung lupa, naging living soul or naging living being because of that God breath na inihinga sa butas ng ilong ni Adam. Ano? Nag-impart ang Diyos ng life. So, ano man hingahan ng Diyos, nagiging buhay yan. And it will exist forever. At ang scripture, the Bible, the Word of God will exist forever. The Bible, the Word of God is eternal Word of God.
Kahit tayo nasa next slide natin, pag-uusapan natin salita ng Diyos. Kaya sabi dito 2 Timothy 3 verse 16 and 17, all scripture is God-breathed, hiningahan ng Diyos, inspired by God and beneficial for, ito po yung staff of God, staff is the word of God, ano? Beneficial for teaching, tinuturo ang mga tupa, rebuke, no? Correction, training in righteousness. Yan po ang purpose ng staff ng isang shepherd, which is the word of God. Verse 17. So that man and woman of God may be fully capable, equipped for every good work. So salita ng Diyos ang ginagamit ng Diyos para bigyan tayo ng wisdom, knowledge. Meron three kinds of knowledge. First is informative knowledge. It is a sense knowledge na na-absorb ng mind mo. Pag yung informative knowledge ay sinusuga ng Holy Spirit, ini-reveal sa iyo, bababay sa puso mo, and it will become revelation knowledge or revealed knowledge of God. Yung kung tinatawag na rema, nagiging buhay na buhay. Then, God will allow you to experience this wonderful revelation of God through experiential knowledge. So there are three kinds of knowledge: informative knowledge, revelation knowledge, and experiential knowledge. Lahat ng yan makukuha sa staff of the shepherd or sa word of God. No? Kaya sabi din nga dyan, di ba, magagamit for correction, training, to righteousness, so that the man and woman of God will be fully capable, equipped for every good work. Okay? So, next, sabi sa Ephesians chapter 1, verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Habang ikaw ay ginagamit mo ang staff of God, ginagamit siya ng Panginoon, tinuturuan ka, you are reading, memorizing, studying, meditating the Word of God. The more you immerse yourself in the Word of God, the more God will fill your heart, your spirit. God will fill you with wisdom and revelation. Kaya ganyan nangyari sa mga men and women of God noong unang panahon. Wala naman silang educational attainment masyado, mababa pilgral na. Pero ngayon tinatawag silang si Dr. Del Moody, Dr. Les Samra, Dr. Wigglesworth, Dr. Spurgeon. No? So, dahil pa nila yung mga matatalinong tao. Kasi ang talinong tao, no match sa karunungan at kapahayagan na ibibigay ng Diyos. Sino nagkakaroon ng, sino sa inyong gusto maging matalinong tao? Immerse yourself in the Word of God. The Word of God is the perfect will of God. The Word of God is the mind of God. It contains the mind of God. The Word of God is the Word of God. Ganyan po ka-powerful ang staff of God. So, makikita po natin, pamula nung tayo na born again, nakakilala, pamula nung narinig natin gospel, Word of God. Na born again tayo, Word of God din. Ang next step, ngayon ikaw born again na, anong gusto, ang third work of grace. First work of grace, we've been saved by the grace of God. Now that we are saved, and on second work of grace. Second work of grace is to sanctify us, to make us holy. No? Second work of grace. Pabanalin tayo. And God will always use His word to release His grace. Nung tayo na born again, it's the stuff or the word of God. Nung tayo ay pabanalin ng Panginoon, it's the word of God, the stuff of God. At ang third work of grace, to empower us with the gifts of the Spirit, with the power of the Holy Spirit. At ang i-empower niya, yung mananampalataya, yung anak niya, na mahilig magbabad sa salita ng Diyos. To be used for His glory. Together with the Word of God, the stuff of God, nahawak niya with the Holy Spirit na umaalalay sa Kanya. See? So from the moment we were born until the final day, when the Lord take us in the rapture, the Word of God is what we can hold on to for strength, endurance,
and success in our mission here in this world. Salita ng Diyos. So, mga minamahal, hanggang dito na lang. So, what is the what are the importance of the rod and staff? Ang rod, pang pakikipaglaban, pang bambo ng kalaban, mga demonyo, for spiritual warfare, deliverance, pag may problem, go to the Word of God. Yung panglaban natin, dinideclare natin yan, laban sa laban. It becomes the rod or the sword of the Spirit. Now, what is the staff of the shepherd or staff of God? It is also the Word of God that brings comfort. Pamulain tayo na nakarinig ng gospel, it's the staff of God na kumakalawit. Halika, di ba parang may kalawit yung staff? Halika anak, tinatawag na kita, maging anak kita. Nagpapalapit ay ang gospel. Then, naliwanagan ka, nagkaroon ka ng faith, ginamit ng Diyos sa salita to give us His faith, to implant His faith into our hearts. Romans 10:17. Then dahil doon sa Word of God, na-born again tayo through the Word of God. At hindi ko nabasa sa inyo yung first, nandun din sa First Peter chapter 1 verse 23, ang sabi doon, tayo ay pinanganak na maguli, na born again, not of incorruptible seed, but not by corruptible seed. Tayo ay na born again, hindi sa pamamagitan ng binhi ng tao, hindi sa pamamagitan ng anumang binhi na may kasiraan sa mundong ito, kundi sa pamamagitan ng binhi na hindi nasisira. Doon tayo ipinanganak na maguli, na born again tayo through that incorruptible seed. And what is that incorruptible seed na naging sanhi ng ating born again experience or regeneration? Walang iba kundi ang salita ng Diyos, the staff of God. Ginamit ng Diyos para tayo ma-born again. Ang tawag din dyan ay seed. Maraming katawagan ang salita ng Diyos. Seed, water, fire, hammer, rod, staff, sword of the Spirit. Yan po ay salita ng Diyos. So, mga minamahal, pamulaan tayo nakakilala sa Panginoon, na born again, hanggang sa pinabalal tayo, hanggang sa tayo na ginagamit ng Panginoon, at hanggang tayo ay kunin ng Panginoon, makot up sa rapture, kunin tayo ng Panginoon. Word of God ang magpapatatag sa atin. Word of God ang magpapatibay at magbibigay ng katagumpayan sa atin sa buhay nito, at ma-accomplish natin ang assignment, mission na pinagkatuwang sa atin, Panginoon. If we will continue to abide in His Word, abiding in His Word is abiding in Christ. So, huwag tayo sasalungat sa salita ng Diyos, huwag tayo magiging rebelde, pasakop tayo sa salita ng Diyos, at sundin natin at lakaran ang salita ng Diyos. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay pagsunod sa Panginoong Hesus. Ang pagrebelde sa salita ng Diyos, pagrebelde sa salita ng Diyos, sa Panginoong Hesus. Ang disobedience sa salita ng Diyos ay disobedient din sa Diyos. So, shalom mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Don't forget to share this video to your friends, to your family, to your loved ones, even to your pastors. Kailangan marami mga leaders hindi po alam yung mga basic foundation about the Word of God. They really need this truth. So, paggamit tayo sa Panginoon. Alam nyo, yung gustong paggamit sa Panginoon, kahit hindi kayo mag-preach, just share the word of other people. Ako po, nagsimula ako. Hindi talaga ako marunong, mga zero. Hindi ako matalino. Hindi ako, alam ng pinaka-weakness ko, communication. At ako po ay malaking bata na noon malaki na ako, utal pa ako Nag-stammer ang bibig. Utal talaga ako. Pinagtatawanan ako ng mga kalaro ko. Tapos ang kahinaan ko, communication. Hindi ako marunong mag-communicate. Hindi ako marunong mag-storytelling. Kaya sa school, tahimik lang ako. Hindi naman ako may bagsak ng teacher ko. Kompleto ako sa at ako'y tahimik at mabait. Nakaganyan lang ako. At very clean yung polo ko. Lagi ako na-example ng teacher ko kahit hindi ako matalino. Natutuwa sa akin kasi very neat yung aking white polo shirt. Nandun lang ako, pero hindi ako umiimik.
Dahil kahit alam ko ang answer, alam mo bakit? Nahihiyain ako. Yan ang kahinaan ko, communication. Kaya sabi ko nga, Lord, bakit ang tao, kung alin yung mahina, doon mo lang inilalagay. Kahinaan ko yung communication, dito pa ako inilagay to preach, to share the word of God. Kaya sabi ko noon, Lord, kung talaga gusto mo gamitin, makapag-share lang ako ng word of God, even for 5 minutes, masayang-masaya na ako. Aba, nag-testify nga ako sa church gathering namin, 5 minutes. Tuwa na ako, testimony. Hanggang sinahaluan ko lang ng verse. Bandang huli, humaba ng humaba. Sabi ko, Lord, makapag-preach, makapag-share lang ako ng mahaba. Ako lang pinakamaligay tao sa mundo. Ipapangako ko sa iyo, I will serve you, I will preach your word forever over, even until the last bread na ihihinga ko. Ang lalabas sa hininga ko ay salita ng Diyos. Sabi ko, hanggang sa huling hininga ng aking buhay, I will continue to share your word. Basta, equip mo ako, bigyan mo ako ng power to preach your word. At matutuwa, ma-inspire ako pag nakapag-preach ako ng mahaba. Abay, binigay ng Diyos. Naku, ito ang problema. Hindi ako maawat. Ang hirap paikliin ng sermon. Ayoko naman, pag-pray, Lord, alisin mo na yung mahaba ko sermon. Ayoko naman, mamaya tanggalin ng Panginoon. Okay na, mas mahaba, mas marami kayo mag-gets. So, nag-start po ako, nag-form ako ng Bible study sa workplace ko, sa GMA Channel 7, nag-work ako. No? That was year 1978, 79, bago ako man punta. Baby Crystal lang ako noon eh. Nung nakagather ako, naka-form ako ng cell group, hindi ako marunong mag-share. Basta nag-share ako testimony ko. Later on, gusto kong may mag-preach sa amin, nag-invite ako ng mga pastor sa Manila Burial Temple. Doon sa kaibigan ko ngayon, siya pastor, si Pastor David Samaral, Cathedral of Praise. At ang first ministry ni Pastor David Samaral, yung first preaching engagement niya sa Channel 7, pinagsalita namin. Kami rin ang misis ko, ang first couple na ikinasal niya. No? Kaya magkaibigan kami. So, puro yung Panginoon, grabe, ginamit din yung kaibigan ko yun. Ang laki na ng church na ngayon. Cathedral Praise na sa United Nations. So, puro yun ang Panginoon. Sabi, uncle niya si Lester Samuel. Pero sabi, sa mother side yata. Ewan ko. So, puro yun ang Panginoon. So, hindi ako marunong mag-preach. Ginawa ko, namimigay ako ng tracts. Hindi ako marunong mag-preach. Kung ano yung sinishare, nagsishare ako ng Bible, namimigay ako ng Bible. No? Namumuhunan ako. Yun na ang kaya ko eh. Hindi ako marunong magsalita. Pero dahil nagpapagamit ako sa Panginoon, dumating ang panahon, ako mismo yung ginamit niya to become a teacher of the Word of God, to preach and to teach the Word of God to His people, even to the unbelievers. Even sa abroad, sa Germany, sa Amerika, ginamit tayo ng Panginoon several times. At may plano pa yung Germany, yung bishop doon, papupuntay sana ako sa London, kami mag-asawa, sa England, iikutin daw namin buong Europe dahil sabi lang, that's the message we want to hear sa buong Europe. Hindi natuloy, umatake sa tanas, binanatan ako. No? Sabi nga ng kaibigan, si Pastor Gani, Pastor, hindi pa tapos ang Diyos. It will happen, it will come to pass. So, mga kapatid, bago matapos ang buhay natin sa mundo, let's give our life sa ministry ng Panginoon. At tandaan nyo, number 1 sa karon Diyos, humility. Pag ginagamit ka na ng Panginoon, huwag lalabas yung pride. Always give all the glory to Jesus. At huwag tayong magiging mayabang dahil lumalaki o gumagaling ka na sa pangaral. Huwag. You might lose your reward. Just remain humble before God and before all people. And God will bless your life. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, Lord, at yung mga kaibigan, mga nakikinig na hindi pa pinapanak sa kanyang Diyos. Kung gusto makakilala sa Panginoon and to receive eternal life, kausapin niyo si Jesus, gaya ng ginawa ko noon. Magpakababa ka, sabihin mo, Panginoong Jesus,
Gusto kong ako'y maging anak ng Diyos. Kausapin mo siya. Gusto ko po na mapabilang sa kaharian mo. Ayokong pumunta sa impyerno. Jesus Christ, I believe and I accept you to be my Lord, God, and Savior. Ganun lang kasimple. Ganyan ang ginawa ko noon. Na-addict ako sa drugs. Pero on time, sabi ko, Diyos, totoo ka ba? Sino ka? Totoo ba may heaven and hell? Magpakahig ka sa akin. Please, I want to know you. God. Hindi ko nga matawag na Panginoon. If you are true, if you are there, magpakilala ka. Gusto kita makilala, Diyos. After ilang days, nagpakilala siya. Nakapulot ako ng maliit na Bible sa ibang cabinet. Still small voice, sabi, ito yung sagot na hinihintay mo. Tumingala ka. Pag tingala ko, maalikabok na New Testament. At doon nagsimula ang adventure of faith ko. Hanggang ngayon. That was year 1978. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, mga kapatid. In Jesus' name, amen. God bless.